ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro sa Second Peter chapter 3 na po tayo. At babasahin natin ang verses 1 to 7. Ngunit ang focus natin sa ating pagbubulay-bulay ay sa verse 1 and 2 lamang. Basahin natin ang Second Peter chapter 3 verse 1 to 7. Ito ang sinasabi. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo. At sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang mga sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang namatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na ang nasa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig na sa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Pagpalain nawa tayo ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa araw na to. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa 2 Peter, natapos tayo sa chapter 2. And that chapter 2 ay inexpose ni Peter ang character and behavior at maging mga serious dangers na naidulot ng mga false teachers sa iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, sa chapter 3, mapapansin natin na si Apostle Peter ay nagsimula by drawing our attention sa mga to drawing our attention to the apostles intention to do and his expected response. Makikita natin sa verse 1 and verse 2 na sinabi ni Apostle Peter ang kanyang intensyon. Bakit niya isinulat ang epistle na ito, no? At sinasabi niya na ito na yung pangalawang sulat niya. Sabi sa verse 1, mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo. Sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Now, sinasabi ni Peter ngayon dito ang kanyang intention. He is drawing our attention to his intention na dapat niyang gawin para sa kanyang mga tagabasa or sa kanyang mga sinulatan. And what is his intention? His intention is to remind. No, malinaw na malinaw, no? Isinulat ko at ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo at sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip, no? His intention to do is to what? Is to remind. At sa pangalawang sa verse 2, nakikita natin dito yung expected response ng kanyang mga sinulatan. No? His intention is to remind and his expected response for us is what? Sa verse 2, ang sabi dito, na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So what is the expected response, no? No, ng mga sinulatan ni Apostle Peter dito before sila mabiktima pa nitong mga false teachers na kanyang pinakilala sa atin, na kanyang inexpose sa atin. What is the expected response? And that is to remember. No? Kaya ang ating pagbubulay-bulay sa araw na to ay pinamagatang reminding and remembering.
Sa unang punto, pinakita dito Peter's duty to remind, no? Nakita natin malinaw, ang kanyang intention is to remind. At what is the expected response bilang ating pangalawang punto? The expected response is our duty to remember, no? Kaya sa dalawang punto na ito lamang mag-iikot ang ating pagbubulay-bulay. Ngunit bago tayo patuloy, hilingin muna natin ang tulong ng ating Diyos sa ating preaching sa umagang ito. O aming Panginoon, kami lumalapit muli sa inyo at may kapakumbabaan na humihiling ng inyong gabay, ng inyong kapangyarihan, ng pagbibigay ng pag-unawa sa amin sa topic at tema na aming pag-aaralan sa umagang ito. We are starting on the chapter 3 sa 2 Peter. Nawa o Diyos, ah, nung kung paano mo kami ginabayan sa pagsisimula ng pag-aaral ng 2 Peter sa chapter 1 mula verse 1 hanggang sa chapter 3 na ito, ang huling chapter ng 2 Peter ay patuloy mo kaming gabayan at ang nawa ang inyong kapangyarihan ang magbigay sa amin ng illumination sa inyong banal na santong espiritu ay bigyan kami ng illumination at pangunawa at maging ma-activate into action ang kung may tawag man sa amin to apply these things. Basically, there is application sa mga bagay na ito. Nawa aming Panginoon, help us, O God, sa inyong biyaya na maiput into action ang mga bagay, into application ang bagay ng mga matututunan namin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, nagtitiwala kami sa inyo, sa inyong kapangyarihan sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Point number 1. Makita natin dito ang intention ni Apostle Peter. And his intention is to remind his readers. At nagsimula siya sa salita na mga minamahal. Mga minamahal, beloved, no? Beloved. Makita natin dito sa pagtawag sa tawag na ginamit ni Peter sa kanyang mga tagasulat or sa kanyang mga sinulatan ang kanyang pagmamahal sa kanila because tinawag niya silang beloved, no? Peter cares for them. Ang ibig sabihin nito that Peter has pastoral care for them. Of course, he is a pastor. Like what I've said last time, I remember, he is a pastor who takes care for the flock, no? Sa kawan ng ating Panginoong Diyos, no? And it is every pastor's duty to shepherd the flock, no? At ano ba ang mga duty ng isang pastor, ng isang shepherd? It is his duty to teach, no? To feed the flock by way of teaching, and also sa memory ni Peter, no? Hindi pa nawawala, I believe na hindi pa nawawala at fresh na fresh pa sa memory ni Apostle Peter ang kanilang pag-uusap ng ating Panginoong Hesukristo pagkatapos ng siya ay muling mabuhay. At ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Apostle Peter, no? Ginagawa to ni Apostle Peter, no? Feeding the flock. Peter loved the flock because he loved Christ. Anong sabi sa John chapter 21? John chapter 21, 15 to 17. Sabi sa John chapter 21, verse 15 to 17. The love motivation ng ating Panginoong Hesukristo kay Apostle Peter. Ang sabi dito sa verse 15, so when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? At sumagot si Apostle Peter, he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my lambs. O ibig sabihin sa ibang translation, feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, shepherd my sheep. He said to him, sa verse 17, the third time, Simon, son of John, do you love me? And Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, tend or feed my sheep.
Malinaw pa sa isipan ni Apostle Peter ang mga bagay na ito. Kaya dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Kristo, no, ginagawa niya ang mga bagay na ito. And that is his motivation sa kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin bilang apostol at bilang pastor ng kawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, we are humans, no? Tao lang tayo with feeble minds, weak minds. Pag sinabing feeble, weak minds. And part of shepherding ng flock is to prepare the minds of his flock, no? Prepare the minds of his flock. The shepherd or the pastor feeds them, but the mind of his flock is of human like us, his flock is feeble and weak. That's why this mind, our minds, needs reminding, needs help to stay sober, no, to to stay alert. No, 'di ba pagka may pagka ang isang tao, if we know that this person is prone to wander or is prone to encounter a danger, no? Alam natin, kailangan niya ng reminder. Kailangan niya ng frequent reminder to stay sober, no? At ito ang pangalawang sulat ni Apostle Peter sa kanyang mga ina-address, no? Second letter, sinabi dito, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo. The first one, no, is the First Peter, no? Maraming mga na isulat commentary or hindi nagsasang-ayon sa bagay na ito. But for me, I favor to believe this one sapagkat mas maraming mga bagay na aakma sa ganitong interpretation, no, that this is the second letter of Apostle Peter at ang kanyang first letter is the First Peter. And First Peter, at makikita din natin that First Peter implies giving weight, no? At dito pala, nung sinabi niya pala yung sinabi niya, ito ngayon ang ikalawang sulat, no? Napansin ko dito that nung sinabi niyang ito ang ikalawang sulat, nag-i-imply ito of ng bigat, ng bigat at binibigyan niya ng emphasis yung importance of the matter. Pag pangalawang beses nang sinabi sa iyo ang isang bagay, hindi ba't pawang ito ay binibigyang bigat nito ang importansya ng isang bagay? 'Di ba pag pangalawang beses nang sinabi sa inyo, sa atin, no? This is the second letter of Apostle Peter for stirring up, no? For stirring up your sincere mind. Sa English, ang terminong ginamit is the second letter I am writing to you, in which I am stirring up your sincere minds. No? Sa First Peter chapter 1 verse 3, nabanggit din yung mga katagang ito, no? Prepare your minds for action. Keep sober sa First Peter chapter 1 verse 13. Ina-address din ni Apostle Peter ang kaisipan, no? First Peter chapter 1 verse 13. Sabi dito, therefore, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. So, mind pa din ang target, no? Kaya nakita natin yung relationship ng First Peter sa Second Peter, no? First Peter is also, no? In First Peter, it is also Peter's intention to engage in the mind or remind the believers, no? His two epistles aims to address the mind, no? Now, ang tanong, what fills what fills, hindi pala tanong to. What fills our minds? Because what fills our minds as the battleground ng mga bagay-bagay, no, sa atin, no? What fills our minds will eventually manifest in our actions, no? At sinabi dito, sincere minds. No, sa ibang translation, pure minds. Now, talaga bang pure at spotless, no? Talaga bang unblemished ang kaisipan ng kanyang mga inadress
sa aking pag-aaral, yung sinabi ditong sincere mind, or if we will translate it to, if we will use other word, pure minds, it does not mean totally pure. It does not mean totally pure, no? But it only means generally pure, na kung itatapat sa araw ang pag-iisip ng bawat isa, no? Generally pure, no? Hindi siya yung talagang totally mess, no? Generally pure under sunlight, kung talagang kung susuriin ang pag-iisip ng mga mananampalataya. Now, it is assumed that the mind of a true convert has been renewed. Yan ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2, no? Romans chapter 12 verse 2, na ang bawat mananampalataya ay dapat may pagbabago ng pag-iisip, no? Therefore I urge you, sa verse 1, no? Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Yan ang totoo sa pag-iisip ng isang tunay na mananampalataya. Meron nang nabago, no? Hindi siya totally mess. Talagang merong dapat na bago, no? Kaya kung titingnan in general ay nabago, renewed mind, pure, sincere. At ang tanong sa atin, mga kapatid, what consume, no? What consumes your minds now? Ano ang naglalaman, ang palaging nilalaman ng pag-iisip mo ngayon, kapatid, no? In general, kung titingnan natin, kung susuriin natin, ano ang nilalamang madalas ng ating pag-iisip? Na sinabi sa atin na Apostle Paul, na ano ba dapat ang ipinapasok natin sa ating mga pag-iisip? What consumes the minds of believers in general? Sabi sa Philippians 4 verse 8, no? Philippians 4:8. Sabi dito, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things. Dwell or think of these things sa ibang translation, no? Yan dapat ang nilalaman ng pag-iisip ng bawat tunay na mananampalataya. Kamusta ang ating pag-iisip sa araw-araw? Kamusta in general kung ating susuriin ang tumatakbo sa ating mga isipan, no? But the mind needs regular steering. Steering up. Like, 'di ba yung katulad ng isang sasakyan, kailangan mayroong regular maintenance, 'di ba? Ang isip, kinakailangan din ng regular maintenance or steering up. And Peter does it by way of reminder. No? Nire-remind niya ang mga mananampalataya. Sa First Peter meron din, no? Hindi man lumabas yung salitang term na yung katulad ng sa verse 3, no? Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinulat ko sa inyo, at sa dalawang ito'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip, ay steering up your sincere mind. Hindi man lumabas yung bagay na iyon, no? Sa pamamagitan ng pagpapaalala, or by way of reminder, hindi man lumabas yung very word ng by way of reminder, makikita natin sa First Peter na wala yung term, but the concept, yung nandun yung concept. Balikan natin yung mga passages from First Peter, no? Sabi sa First Peter chapter 13 verse 17. Sabi sa First Peter chapter 13 verse, sorry, First Peter chapter 1 verse 13 to 17. Ang sabi dito, no? Binasa na natin kanina. Therefore, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you,
to be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. If your if you address us as Father, the one who impartially judges according to each one's work, can conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. So makikita natin dito yung reminder to live holy, no? 'Di ba? Isa 'yan sa mga napag-aralan natin dito sa Second Peter, the reminder to live in godliness or in holiness, at nare-remind din yung second coming, no? Yung second coming binanggit sa verse 17, sa verse 17, tama 'di ba? If you Sa verse 17, ang sabi dito, if you address as Father the one who is impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Sinabi dito yung second coming or yung judgment day. Sa chapter 2, verse 11 to 12, anong makikita natin doon? Anong mapapansin natin? No? Si Peter, yung konsepto dito, nire-remind niya ulit ang kanyang readers to live holy living, and pinapaalala din yung judgment day. Sa verse 11 and 12 ng chapter 2, sabi dito, Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts, which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. No, nakita natin yung persuasion to live holy, at nabanggit dito yung day of visitation na wala nang ibang ibig sabihin kundi judgment day or yung muling pagbabalik na ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, First Peter chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13 at verse 17 to 19 din, basahin natin. But to the degree that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. Now it talks about the second coming. Sa verse 17 to 19, for it is time for judgment to begin with the household of God, as if it begins. For it is time for judgment to begin with the household of God, and if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if it is with difficulty that the righteous is saved, what will become of godless man and the sinners? Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their soul to the faithful Creator in doing what is right. Reminder of the second coming and judgment day. At verse 4, chapter 5 pa pala, meron ba? Sabi dito, and when the chief shepherd appears, wala nang ibang ibig sabihin kundi ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, you will receive the unfading crown of glory. Now, hindi man at sinabi ni Apostle Peter nga na yung kanyang intention dito sa First Peter is to remind them, nakikita natin yung uniformity ng tema ng First Peter at Second Peter. And these biblical teachings are the exactly what the false teachers would want to turn aside. Ibig sabihin na ang gusto ng mga false teachers na huwag paniwalaan ang mga bagay na ito, na may second coming na darating, no? Na dapat ang mga mananampalataya ay namumuhay ng may kabanalan, no? Na ang Panginoong Kristo ay babalik muli, no? At merong judgment. Ito yung mga bagay na gustong turn aside ng mga false teacher, no? False teacher wanted Christians to cease in godly living. They want believers to be useless and unfruitful. Sa 2 Peter chapter 1 verse 8. Ito yung nais nila. Kaya nga ito yung implication ng verse 8. Sabi dito, sinabi ni Apostle Peter na tayo'y lumago sa pamumuhay ng may kabanalan. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless
nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Ngunit kabaliktaran ang gusto ng mga false teachers. If we will follow them, if we will follow their ways, no? Then yun nga yung mangyayari. No, nakagustuhan ng mga false teacher to be useless, for us to be useless and unfruitful, to be like them, no? To be like them kasi maraming yung naging followers ang mga ito, no? Sa verse 2 ng chapter 2, many will follow them, no? They invalidate, no? Ini-invalidate nila yung teaching ng mga apostles about holy living and about the second coming of Jesus Christ. At sinasabi nila na nagde-devise lang or imbento lang ng mga apostles ang mga teachings na ito. No, ganyan sila umatake, no? Kaya sinabi ni Apostle Peter sa verse 16 ng chapter 1, "For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty." No, ini-invalidate nila yung mga turo ng mga apostol. And they revile, no? They denounce divine judgment. Ayaw nilang maniwala na may judgment where they have no knowledge. No? Sinasabi na hindi totoo yung judgment na yan. Pero hindi talaga nila alam ang tunay, ang katotohanan about the judgment. Sinabi sa verse 12 yan ng chapter 2. Sabi dito sa verse 12, but this pertaining to judgment, like unreasoning, pertaining to the false teachers, but this like unreasoning animals, born as creatures, instinct to be captured and killed, reviling where they have no knowledge. Ano yung bagay na wala silang kaalaman about the judgment? Reviling where they have no knowledge, will in the destruction of those creatures also be destroyed. No, they have no they don't have full understanding of the judgment, of the divine judgment of God, and treating it as a joke. No, minamak nila, no, ang mga katotohanang patungkol sa divine judgment. And here we see that Christian minds could become stagnant sa mga bagay na ito, like water in a fish tank, no? Di ba ang isang ang ah, ang isang tubig, pag nilagay mo sa fish tank, iwanan mo yan ng ilang araw, mapapansin mo, parang magkakaroon ng mga lumot-lumot, no? Yung stagnant water, yung condition ng stagnant water conditions typically result in biofilm formation. Research pa natin yan. Biofilm formation which can harbor and grow dangerous waterborne pathogens. Now, kaya yung pure water could become dirty when stagnant. Kaya ganun din ang pag-iisip ng mga mananampalataya tulad natin, no? Ang pertaining sa pag-iisip ng mga mananampalataya. What is in the mind becomes clouded by impurities kung nagiging stagnant. Kaya kailangan ng ano? Stirring up, reminding. It needs stirring up, reminding. Mind need stirring up. It needs inspiring, no? It needs inspiring or stimulating. Now, Peter did it by way of reminder, no? Yan ang duty, no? Isa sa mga duty ni Apostle Peter to remind the believers. To remind the believer. Peter is true to his obligation to feed the sheep and remind them. To set the believer's mind into action. No? Kasi nga, kahit may laman ng utak natin, no? Imagine, no, yung nalaman natin 20 years ago. No? 20 years ago. Yun yung ano na nag-aral tayo 20 years ago. Sa tingin ba natin, natatandaan pa natin ang lahat ng mga bagay na yon 20 sa ngayon, no? 20 years ago, hindi na lahat, no? But kung merong constant reminding ng mga bagay na yon, no? Marahil ito ay na-apply pa rin natin sa panahong ito, no? Na-stimulate ang ating pag-iisip into action kung palaging nare-remind. And the next verse turns us to our responsibility, no? Ginawa ni Peter ang kanyang responsibility to remind, and now it's our turn, no? For our responsibility, our duty to remember. Ang sabi sa verse 2,
na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Our duty to remember. Ano yung dapat nating alalahanin, no? Ano yung dapat nating alalahanin? Malinaw dito na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag. The words spoken. Now, Peter wants his readers to begin remembering, no, the prophecies recorded in the Old Testament, no? Sabi dito na dapat ninyong maalala ang salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang mga utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Now, gusto ni Apostle Peter na maalala natin yung mga propesiya recorded in the Old Testament. This is the record, this is the second time that Peter calls attention to the word of prophet. Sa verse 19, chapter 1, sinabi na dito, no? Sa chapter 1, verse 19, sila'y pinapangakuan nila ng mga kalayaan, gayong sila mismo yung mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay, verse, um, chapter 1 verse 19. Ito sabi dito, verse 19. Kaya't mayroong kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, no? Word of the prophet na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, no? Ito yung pangalawang beses na nagsabi ang si Apostle Peter patungkol sa salita ng mga propeta, mga propesiya. And also sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Tingnan natin sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Ang sabi dito, as to this salvation, no? The prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the suffering of Christ and the glories to follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. So in context, yung salitang sinabi yung salitang words dito, yung expression na words, no, sa ating pinag-aaralang teksto, yung konteksto ng salitang word, no, is to mean the Old Testament prophecies that pertains to the day of the Lord, to the day of the Lord or the second coming of our Lord Jesus Christ. Bigyan tayo ng isang example ng propesiya sa Joel chapter 2, no? Propesiya ng example, magbigay tayo ng isang example. Joel chapter 2 verse 1 to 11. Medyo mahaba-haba. Bear with me. Sabi sa Joel chapter 2 verse 1, Joel chapter 2 verse 1 to 11. Blow a trumpet in Zion and sound an alarm on my holy mountains. Let all the inhabitations of the land tremble, for the day of the Lord is coming. Surely it is near. A day of darkness and gloom, a day of cloud and thick darkness, as the dawn is spread over the mountains. So there is a great and mighty people. There has never been anything like it, nor will there be again after it, to the years of many generations. A fire consumes before them, and behind them a flame burns. And land is like the Garden of Eden before them, but a desolate wilderness behind them, and nothing at all escapes them. Their appearance is like the appearance of horses, and like war horses, so they turn. With a noise as of chariots, they leap on the tops of the mountain, like the cracking of a flame of fire consuming the stubble, like a mighty people arranged for battle. Before them, the people are in anguish, all faces turn pale. They run like mighty men, they climb the walls like soldiers, and they each march in line, nor they deviate from their paths. They do not crowd each other. They march everyone in his path.
When they burst through the defenses, they do not break ranks. They rush on the city, they run on the wall, they climb into the houses, they enter through the windows like thief. Before them, the earth quakes, the heavens tremble, the sun and the moon grow dark, and the stars lose their brightness. The Lord utters his voice before his army. Surely his camp is very great, for strong is he who carries out his word. The day of the Lord is indeed great and very awesome, and who can endure it? Isa lamang yun sa mga propesiya ng Old Testament about the day of the Lord. And there are also words from the prophets urging people to repent and be holy. Joel chapter 2 verse 12, no? Binasa natin kanina, no? Yung verse 12, yung binasa natin kanina sa verse 12 na 'yon, no? Joel chapter 2 verse 12. Sabi dito, "Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart and with fasting, weeping, and mourning." Verse 16, anong sabi? "Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants, let the bridegroom comes out of his room." So makikita natin dito yung parallels, no, ng mga pinag-aaralan natin sa Second Peter sa Old Testament prophecies, no? Na totoo ang day of the Lord, na even ang mga prophets ay nagturo about sa pamumuhay ng may kabanalan patungkol sa pagsisisi din. And in addition, Peter wants his readers to remember the words spoken by the apostles. No? Sinabi sa ating teksto, anong dapat pa nilang maalala? Sabi dito na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. No? The spoken words of the apostles. It is about the command of Christ na sinalita ng mga apostoles na naisulat before us. In context again, we can interpret yung expression na words to mean the apostles' spoken word that pertain to the return of Christ. No? Sinulat sa atin ng mga apostol ang mismong sinalita din or command ng ating Panginoong Hesukristo before their presence sa Luke chapter 21. Luke chapter 21 verse 25 to 36. Luke 21 verse 25 to 36. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo, "At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong." Verse 26, "Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot, at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo." Matthew chapter 24 verse 42 to 46 din. Matthew 24 verses 42 to 46. Ito yung mga mismong salita ng ating Panginoong Kristo, no? Na spoken words din to or isinulat ng mga apostol para sa atin. Written words sa scripture by the apostles. Matthew 24 verse 42 to 46. Ito ang sabi, 42 to 46, "Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ang puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, mapupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay.
Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. No? Readiness, maging handa. In the light of holiness, yung sinabi kasi itong maging handa, ibig sabihin, maging handa in light of holiness. No, hindi yung maging handa like tumunganga sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, prepare yourselves, purify yourselves, sanctify yourselves while waiting in the coming of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung sino ang hindi matagpuan, no? Ang matagpuan ng ating Panginoon Kristo na walang damit ng kabanalan sa kanyang buhay. Surely, ano ang mangyayari sa kanya, no? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Siya ay harap sa sa kaparusahan, di ba? Ganun ang salita ng Diyos, no? Ang hindi matagpuan na nadamitan ng kabanalan. Kabanalan nino? Kabanalan ng Panginoong Kristo, no? Kabanalan ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik ay tiyak na magkakamit ng kaparusahan. Readiness and faithfulness are expected from believers when Jesus Christ return. Now, combining these words of holy prophets and apostles, put these words combined, makikita natin that these composes are holy scriptures. The words of the prophets and the apostles, these composes are scriptures, no? Sa chapter 3 verse 16, no? Yung merong allusion dito na pinupunto ni Apostle Peter na maging ang mga sinulat ng mga apostol katulad ng sinulat ni Apostle Paul ay kasama sa sinasabing Holy Scripture. Sa Second Peter chapter 3 verse 16, no? Ito ay patungkol sa sulat ni Apostle Paul na tinawag ni Apostle Peter na kasama sa scriptures, no? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sinulat pertaining sa sinulat ni Apostle Paul na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan. So, there's a point to consider what Paul has written as well as what Peter has written being included in the Holy Scriptures. So, the prophecies or the Old Testament writings and the writings of the apostle composes the Holy Scripture. Now, Peter uses the present tense for the word spoken, no? Na sinalita makita natin dito, no? Yung tense nung salitang action word na na ipinahayag, no? Salitang ipinahayag na dapat ninyong maalala ang salitang ipinahayag, word spoken. Yung salitang spoken doon, yung tense na ginamit doon is perfect tense. Na sa pag-aaral ng Greek, it indicates that although, di ba, spoken, parang past tense, past nangyari na, although these words were uttered in the past, they are still valid in the present. No? Yung word spoken in the past is still valid in our present time. No? Kaya may bearing yung mga yan para ating alalahanin. No? May bearing yan para ating muling sariwain. Remember. Then how does the spoken words is able to stir up? Yan, sinabi kasi sa atin ni Apostle Peter dito, no? Ni nire-remind niya tayo, no? Ini-stir up niya yung ating pag-iisip. Paano na-stir up ang pag-iisip natin nitong mga spoken words na to? Now, let's see. Let's take a look sa nature ng mga salita na ito na ipahayag sa atin. This is spoken words. Makita natin sa verse 2 na ang two natures of these spoken words. Kaya nai-stir up nito ang ating pag-iisip, no?
Number one, it is inspired. No? Inspired. These spoken words are inspired. Sabi dito, dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoong tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Inspired. No? Prophets and apostles are moved by the Holy Spirit in writing the Holy Scriptures. Sabi sa verse 21, chapter 1 ng Second Peter, sabi dito, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inidyokan ng Espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. No? To think that the spoken words is inspired, no? No, this is a valid reason, no, na mag-steer up ito ng ating pag-iisip. Kung ating sasariwain, if we will remember these words. Pangalawang nature ng spoken words na ito, it is authoritative, no? It is authoritative. Now, on whose authority? No? On whose authority? Sa mga sulat lamang ng mga apostol, para sa atin, on whose authority sila sumusulat? No? Kanino? No? It is commanded by the Lord and Savior Jesus Christ. At ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Kaya ang authority ay na-establish because it comes from our Lord and Savior Jesus Christ. Now, it could be interpreted yung command dito, no? Yung sinabing utos, no? Yung sinabi ditong at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Sinulat ng mga apostol para sa atin ang utos, no, ng Panginoon at tagapagligtas. Now, ano tong sinasabing command na ito, no, na isinulat para sa atin? It is commanded by our Lord Jesus Christ. Now, yung command dito, the word command, it could be interpreted as command referring to the second coming. No? May mga command referring to the second coming. And nabasa natin yan a while ago. Maging ang Panginoong Kristo sa atin talks about the second coming. And could also be command referring to the false prophets. Matthew chapter 24 verse 24. The very word of our Lord Jesus Christ patungkol sa utos, no, sa pagdating ng mga bulaang propeta. Matthew chapter 4 verse 24. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang, no? And his teachings, no? Teachings ng ating Panginoong Kristo. Anong teachings na patungkol sa second coming? Matthew chapter 16 verse 11 to 12. Matthew 16 verse 11 to 12. Sorry. Matthew 16 verse 11 to 12. 11 to 12. I think nagkaroon na tayo ng typographical error. I can't remember na kung anong ano talaga to. So, ang ating Panginoong Kristo ay may mga katuruan patungkol sa false prophets at kung papaano din kung papaano din na mamumuhay ang mga tao ng Diyos, no, sa panahon ng pag-encounter sa mga ganitong mga false prophets and false teachers and false Christ. And lastly, it could be command referring to the gospel of Christ that calls man to repentance. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa Mark chapter 1 verse 15. Mark 1:15, no? Mark chapter 1 verse 15. Ang sabi natin Panginoon Kristo na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo.
So maaring ito yung sinasabing command. At remember last time, no, yung nabigyan natin ng pansin because of the singular sapagkat yung command na ginamit dito, the word command is singular, no? At dinino ko yung attention ninyo kung ano bang sinasabi about kung ano ba ang tinutukoy na command dito. And sa First John chapter 3 verse 23, nasabi nga natin that this command is the command of the gospel, no? First John chapter 3 verse 23, at ito ang kanyang utos, no? Single. This is his command. Ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesu Kristo. Now, when a person repents and put his faith in Christ, no? Dugtong-dugtungin natin. When a person repents, paano natin ma-relate sa gospel yung command na to? When a person repents and put his faith in Christ, it is assumed that he will turn away from his sins and walk in holiness. Di ba yan mga tinuturo din sa atin, no? Sa pag-aaral natin ng Second Peter, living godly, walk in holiness until the day of Christ's return, or if not, until God calls him home to be with his master in paradise. No? Na mamuhay ng may kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Lahat ng tinawag ng Panginoong Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo ay mamumuhay ng may kabanalan. At mamuhay ng may kabanalan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Now, sa mga susunod na teksto, we will continue to discuss more about the coming day of the Lord, no? The coming day of the Lord, a day that these false teachers ridicule, na minamak or sinasabing hindi totoo na darating ang ating Panginoong Kristo. Now, anong mga application natin dito? Now, we don't always consider ang kasi tayo, we don't always consider that men more often are required to be reminded than to be informed, no? Hindi natin naiisip to na tayo bilang mga humans with feeble minds, mas madalas kailangan nating ma-remind than to be informed. Kasi maraming bagay na tayong alam pero hindi madalas natin nakakalimutan lang mga bagay na to. Kaya ang mga Christian hindi exempted sa sa need of always being reminded. We already know what we need to know about the gospel, no? Maraming beses nang naipahayag sa atin ang ebanghelyo of the saving grace of God, no? Naipahayag na sa atin 'yan of what Christ has done for sinners like us, no? We are reminded of what is our supposed destiny if God did not intervene in our life that is full of wickedness, no? Sinabi sa atin 'yan, na ipapangaral sa atin 'yan, no? Kung hindi ang nag hindi ah, nangialam ang Diyos sa ating buhay, na patuloy na lumalakad sa kasalanan, kung hindi tayo inaresto ng ating Panginoong Kristo, ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, sa ating paglakad ng sa ating kasalanan, no? Ano kaya tayo ngayon? Narinig na natin about our inability to help ourselves to get out from the wrath to come. Dahil nga tayo ay nalumalakad sa kasalanan at ang bunga ng kasalanan, kamatayan, no? Doon tayo papunta, no? Wala tayong ability to save ourselves, to get out from that wrath to come, no? We are taught already of God who is thrice holy, who cannot look on the wicked with favor. Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 13, God cannot look, no, in sin with favor. We are taught of God who is always angry with the wicked every day. Every day yan, no? Yung bagay na yan, applicable yan hanggang ngayon. No? Kaya yung sinasabi yung mga nagtuturo, ay ang Diyos nung unang
unang Old Testament times, talagang galit siya sa kasalanan, pero ngayon hindi na. Kasi panahon na daw ng panahon na daw ng grace. Hindi po. Hindi po. Mga kapatid, ang nananatili that God is always angry with the wicked. Na ituro sa atin yan. And aside from the need to know all these things, and aside from the need to grow in the knowledge of God, no? Pag sinabing the knowledge of God, and we need to grow in the knowledge of God, ibig sabihin, the whole counsel of God. Kaya patuloy tayong nag-aaral. Patuloy tayong nagsasaliksik ng salita ng Diyos day by day. About from that need to grow in the knowledge of God, we are in need of constant reminder. Dahil sinabi ko nga kanina, more often, we are required to be reminded than to be informed. Kasi alam na natin, narinig na natin, nakakalimutan lang. Nakakalimutan lang ng ating feeble minds, no? Finite minds, weak minds. Our minds, kaya ang ating pag-iisip needs steering up. Our minds need steering up to be always ready for action. And I will repeat to you once again sa sinabi ni Apostle Peter dito sa verse 13, no? Sa verse sorry, sa verse 12, chapter 1 verse 12. Therefore, I will always be ready to remind you of these things, no? And sa First Peter chapter 1 verse 13, therefore prepare your minds for action. That is why, no? Frequent reminding is necessary para sa atin. Our minds need stirring up to be always ready for action, no? Action means yung ating sarili ay ready to obey, no? To live in God's way. When we are in the brink of disobeying God, tingnan natin na ating sarili, no? Nung nandun tayo sa sukdulan na tayo ay magdi-disobey na sa Diyos. When we hear the gospel, when when we hear the gospel that we need, no? When we hear the gospel of Christ that we need that gospel, no, to remind that Christ has died for our sins. Kung narinig natin yun again at nandun tayo sa punto na tayo ay magdi-disobey na sa Diyos, no? And we heard the gospel that Christ died for us our sins and the full wrath of God was taken up by him, no, in our place at the cross as the propitiation for our sins, no? Pag narinig natin muli 'yon, ano sa tingin nyo yung natural response ng isang tunay na mananampalataya? Ano sa tingin natin ang dapat na maging natural response natin kung narinig natin na ang Panginoong Kristo ay namatay on our behalf as propitiation for our sins. Now, sa gospel proclamation, may mga illustrations, yung propitiation dito, parang binibigyang illustration na nagbigay lang ng sa isang mag-asawa, no, yung isang mag-asawa yung sa isang mag-asawa nagkasala yung lalaki at nagbigay lang ng bulaklak sa kanyang asawang babae para siya ay mapatawad. Narinig ko to from Pastor Pastor Rolly, na hindi lang ganun ka-light ang illustration na nagbigay lang ng bulaklak para maapis. Hindi po, no? Yung propitiation dito, hindi siya mai-illustrate ang pagbibigay ng bulaklak to appease the wrath of the wife, no? Sapagkat literal, no? Literal na pinasan ng Panginoong Kristo, no? Sa kanyang sarili ang kaparusahan na dapat sa atin sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang siya nagbigay ng bulaklak, no? Sapagkat bagkus tinanggap niya yung kaparusahan na dapat sa atin, no? Medyo malayo pa sa illustration yun, no? At yung bigat nito, kung ating
patuloy na aalalahanin at nandun tayo sa punto na tayo ay magdi-disobey sa Diyos, ano dapat ang maging response natin? Now, there is no natural response of a regenerate soul in the gospel reminders but to devote ourselves in the service and obedience for our new master, none other than our Lord Jesus Christ. And that is the use of the gospel for us na dapat lagi nating naririnig. It is not only the means of our justification, it is also the instrument of our sanctification. Ang tanong sa atin ng hamon, are you reminded daily, kapatid? Are you reminded daily by the gospel of Christ? Now, daily Bible reading, is within our reach, no? Andyan ang Holy Scripture, it's within our reach, no? But I hope it is not far from our daily plans. Nandyan na. You can buy all the translation of Bible, nandyan pa nga sa ating sa ating cellphone. It's within our reach. Pero sana it's not far from our daily plans. Because in every pages of the Holy Scripture written for us by the holy prophets and apostles of Jesus Christ, no? Through the illumination of the Holy Spirit, we will find Christ. We will find Christ and His gospel, no? To turn away from sins. His gospel is calling us to turn away from sins and trust in Jesus alone. Mga kapatid, never miss that daily reminder that we need. No? Never miss that. Now, before we get swayed by any false teachers around us to follow their ways of living, before we get swayed by these false teachers, the message to us is to remember what God has spoken in His words. And even in the songs that we are singing, sa mga hymns na ating napapakinggan, no? Naaalala natin of what Christ has done for us, no? Isa nga sa mga kakantahin natin mamaya sa ating pagwawakas, no? Entitled According to Thy Gracious Word. Ang sabi dito sa four stanzas na to, according to Thy gracious word, in meek humility, this will I do, my dying Lord, I will remember Thee. Thy body broken for my sake, my bread from heaven shall be. Thy testamental cup I take, and thus remember thee. Gethsemane can I forget? Or dare thy conflict see? Thine agony and bloody sweat are not remembered thee. When to the cross I turn mine eyes and rest on Calvary, a Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. At marami pang mga hymns na maaari nating i-contemplate to remember what God has done for us. Mostly our hymns are coming from the scripture also to remind us, no? To remind us of what God has done. No, before we get swayed, sabi nga, before we get swayed by any false teachers around to follow them, the message to us is to remember what God has spoken. Decide, no? And after remembering that, no, what Christ has done, pag pumasok muli sa ating isip yan, and that's the time that we will decide for ourselves, no? Not sin, that's the time that we will decide for ourselves. Susunod ba ako sa Panginoong Kristo o hindi? Pero sabi ko nga, ang natural response ng isang tunay na mananampalataya is obedience to Christ. Mga kapatid, decide daily for yourself, not decide daily for yourselves, no? Because of what Christ has done for you.
karoon ako ng typographical error, no? Sa bagay na ating nare-remember araw-araw sa salita ng ating Panginoon, dahil sa salita ng ating Panginoong Kristo, no? Daily, we will remember what Christ has done for us. Kaya sa ating mga kaibigan na nawala pa sa ating Panginoong Kristo, nawa napukaw ka ng sinabi ko kanina na ang Diyos ay galit araw-araw sa mga makasalanan. Nasa salita ng Diyos yan, no? And I'm steering up your mind also, kaibigan, na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo sapagkat there's no other way, no, to persuade you, no, para sa iyong kaligtasan. There's no other way to evangelize and engage with the unbelievers, no, but to plead people, no, to repent of their sins and put their faith in Christ sapagkat hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Sabi ko nga kanina, kung hindi ang Diyos ay mamag ang Diyos ay hindi siya mag what's the term? Yung kung hindi siya ah, sa iyong buhay ay mag-intervene, that's the term. Kung hindi siya mag-intervene sa iyong buhay, no? Wala kang way for to save yourselves from the wrath to come because you are a sinner like us. But because of Christ, God's grace, no, He gave His Son, no, for us to save us from our sins and become the propitiation, no, para sa galit ng Diyos. At ang galit ng Diyos ay napawi na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pinasan niya ang lahat ng kaparusahan, no? Para sa mga makasalanan na magsisisi, no? At mananampalataya sa Panginoong Kristo. Now our call to you, my friend, is to repent of your sins right now and believe in the Lord Jesus Christ for your salvation. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon Diyos, kami muli nagpapasalamat sa kapahayagan ng inyong salita. Nawa o Diyos, ang bawat isa sa amin ay magpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita for us to always be reminded of your words and remember your words, O God, sa aming mga buhay. Sapagkat ito ang kinakailangan namin na ang inyong ebanghelyo ay laging maipahayag sa amin, palaging maipreach sa amin para sa aming pamumuhay ng may kabanalan, upang laging maipaalala sa amin na minsan sa history ng sangkatauhan ay may namatay in behalf of us para sa aming mga kasalanan at iyon ay walang iba kundi ang iyong anak na aming Panginoong Hesukristo para sa aming ikaliligtas. Salamat o aming Panginoon sapagkat this urge us, O God, this truth from your word urge us to walk, to march forward, O God, in obedience to your word because our Christ, our Master, has died for us and He is now living and interceding for us, O God, para sa aming perseverance, para sa aming preservation. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Nawa aming Diyos ay magbunga ang mga bagay na ito sa amin, ang mga salitang naipahayag sa oras na ito. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus.